Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang hirap, mga pagsubok, problema ay sumusubok sa ating pananampalataya. Huwag kang bibitaw, manatili kang nakakapit sa Diyos. Sa mga pagkakataong napakatindi ang problema at tayo nalayo, tayo bumitaw, tayo nagkasala, tinatawag tayo muli ni Jesus, magbalik tayo sa Kanya. May pusong nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandaang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig, ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may dumating na mga Pariseo. Nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya. Kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap kayo ng tanda? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila. At pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga mga kapanalig. Mga kapanalig, napakabuti ng Diyos. Araw-araw, tayo po ay Kanyang pinagpapala at pinararamdam ang Kanyang pagmamahal. May mga pagkakataon parang suko ka na, sobra na ang hirap, sobra na ang sakit, pero di ba, buti na lang nagdasal ka pa rin. Buti na lang nagsimba ka pa rin. Binuksan mo pa yung radyo Veritas, yung radyo mo at nakinig ka sa Veritas at ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Tapos noong nagsimba ka, noong nagdasal ka, nabago ang buhay mo. Binago ng Diyos at tumanggap ka ng pagpapala, tumanggap ka ng biyaya. Mapanalig sa mundo na ito, may mga pagsubok talaga. May mga hirap talaga. Pero kahit nahihirapan ka, huwag kang titigil sa iyong pagdarasal. Huwag kang titigil sa pagtawag sa Panginoon. Dahil ang totoo, minamahal ka ng Diyos. Sa atin pong ebanghelyo, humiling yung mga Pariseo na nakikipagtalo kay Jesus, magpakita ng tanda. Alam niyo po, medyo kakaiba itong hiniling nila kasi po, kasunod lamang po ito ng pagpapakain ni Jesus sa 4,000 katao. May milagro dun eh. Tapos ang daming gumaling na mga may sakit. Nagpagaling si Jesus, nangaral si Jesus, nagpakain sa libo-libong tao. Tapos itong mga Pariseo, ang hinihingi, magpakita ka ng tanda. Ano pa bang tanda? Ang dami ng sign. Ang dami ng ginawa ni Jesus. Hindi pa ba sapat iyon para sa kanila? Kaya po ano ginawa ni Jesus? Talagang tinalikuran po sila. Iniwan sila. Sumakay sa bangka at tumiwid sa ibayo. Bakit? Kasi maliwanag para kay Jesus kahit ano ang gawin niya, hindi po sila makokontento. Maghahanap ng butas para siya ay masilo. Kasi hindi po sila nagtatanong para matuto. Nagtatanong sila para meron silang maibato kay Jesus. Sila po ay nagtatanong para meron silang makita na paraan para masilo si Jesus. Kaya anong ginawa ni Jesus? Umalis na lang siya. Kapanalig, nakita mo ba yung sign ngayong araw na ito? Kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo, buhay pa ba? Ikaw ba, buhay pa? Kapanalig sign yan. Sign ang napakalaking pagmamahal ng Diyos. Na kahit hanggang ngayon, hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan. Oo, may mga problema, may mga pagsubok. Pinayagan ng Diyos yung mga problema. Pero hindi kanya
pinababayaan. Pinayagan, pero hindi kanya pinababayaan. Bakit ba may mga problema? At ang narinig po natin yan sa unang pagbasa. Bakit nga ba may mga problema, may mga hirap, may mga sakit na dumarating sa buhay natin? Ang sabi po, nung binabasa ko po itong unang pagbasa, tuwang-tuwa ako, pero at the same time po, parang nahihirapan ako. Kasi ang sabi po dito, magalala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Pagsubok, ayoko ng pagsubok. Ayoko ng problema. Ayoko ng hirap. Siguro ikaw din kapanalig, ayaw mo nun. Pero ang sabi dito, may pagsubok ka ba? Nahihirapan ka ba? Ang sabi sa unang pagbasa, magalala ka. Bakit? Bakit magagalak? Nahihirapan na nga. Sapagkat alam mo, dahil sa pagsubok na yan, lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya. Matapos mong pagtagumpayan ang pagsubok na yan. Kapanalig, yun ang totoo. Bakit mas matatag ka ngayon? Bakit mas matalino ka ngayon? Bakit mas malalim kang magmahal? Bakit mas malalim ang pananampalataya mo? Bakit may kapayapaan ka ngayon kahit may mga pagsubok kang daladala sa buhay? Bakit kaya mong ngumiti kahit nahihirapan? Bakit kaya mong ngumiti kahit umiiyak sa sakit? Kasi marami ka nang napagdaan ng pagsubok. At yung pagsubok na yan, yun ang nagpalalim sa iyong pananampalataya. Kung meron kang pagsubok ngayon, magalala ka. Dahil lalalim ka, uunlad ka, at dadagdagan ng Diyos ang biyayang ibibigay niya sa iyo. Tandaan mo kapanalig ha, kung maliit lang ang hirap, siyempre maliit lang yung biyayang darating eh. Pero bakit hirap na hirap ka? Bakit ang tagal-tagal mong maghintay? Kasi napakalaki yung biyaya na ibibigay sa iyo ng Diyos. Basta patuloy ka lang magdasal. Oo, may hirap talaga eh. Kahapon nga, di ba, World Day for the Sick. Bakit nagkakasakit ang tao? Bakit may mga hirap na dumarating sa tao? Una, because we live in an imperfect world. Sa mundo na ito, may virus, may bakterya. Bakit hindi ka nagkakasakit? Hindi dahil walang virus, meron. Ba't di ka nagkakasakit? Kasi malakas ang immune system mo. Kaya kahit anong sakit, hindi ka dinadapuan. Pero once na manghina ang immune system mo, yan, papasok ang sakit. Anong ginagawa ng mga gamot? Pinapalakas yung immune system po natin. Yan yung dahilan kung bakit may mga bakuna. Pinapalakas yung resistensya natin. Para kapag may virus, may bakterya, hindi tayo makakasakit. O kaya, kung magkasakit man, makokontra ng immune system natin, magagawa natin gumaling agad. May virus sa mundo, kaya nagkakasakit tayo. We live in an imperfect world. May mga tao magdudulot sa atin ng masama. Tayo din mismo, we make wrong choices, magdudulot sa atin ng masama. Ganun talaga. May mga hindi maganda na mangyayari because we live in an imperfect world. Pero ito yes, nakatira tayo sa isang mundo na hindi perpekto. Pero tandaan mo kapanalig, meron tayong just the perfect ang pagmamahal para sa atin. Pinayagan niya tayong tumira sa isang imperfect world, pero ni minsan, alam mo yan kapanalig, ni minsan hindi ka pababayaan ng Diyos na merong perfect love para sa iyo. Hinayaan niya tayong tumira rito, pero hindi niya tayo pinababayaan. At ginagamit niya yung mga pagsubok na yan, yung mga sakit na yan. Una, kasi kapag may sakit, kapag may pagsubok, mahihinto ka eh. Yan yung pagkakataon upang ikaw ay makinig. Kasi nagsasalita ang Diyos dati, ayaw mong makinig. Para siguro mga Pariseo, Ang dami ng tanda, hindi nila makita, hindi nila mapakinggan. May mga sakit na dumarating sa buhay kasi God wants you to listen. May sinisigaw yung katawan mo at sinasabi ng katawan mo, tama na! Yung bisyo mong yan, nakasisira ng katawan mo.
yung paninigarilyo mo, pag-inom mo, yung katamaran mo, yung pagkain mo ng kung ano-anong mga bagay na alam mo namang masama. Mag-exercise ka, magfa-fasting ka, kakain ka ng healthy foods. Yan yung mga kinakailangan po natin. Inumin mo yung gamot mo, inumin mo yung vitamins mo, sumisigaw yung katawan mo. At maririnig mo lamang yung sigaw ng katawan mo kapag may sakit ka. Kapag tayo po ay nagkasakit, maririnig din po natin yung sigaw ng ating puso. Ano yung sinasabi ng puso natin? Kailangan mong magpatawad. Kailangan mong humingi ng tawad. Dati kasi tuloy-tuloy ka lang, gagalit po tayo. Nadala na tayo ng galit natin eh. Nagdulot na sa atin ng stress. Nagkasakit ka tuloy. May babae lumapit sa doktor, ganun ang sinabi, Dok, ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng tiyan ko, sakit ng kasukasuan ko. Tingnan nyo nga, ano po bang gagawin ko para gumaling ako? Chinek ng doktor, yung dugo, yung pagtibok ng puso, chinek lahat, at ang sabi ng doktor, ito yung resulta, at ayon sa resulta, walang sakit yung katawan mo. Pero Dok, ba't sumasakit? Ano yan? Ang dahilan yan, psychological. Ano ba? May kaaway ka ba? Opo, nag-away kami ng nanay ko. Hindi kami okay ng anak ko. Hindi ako okay sa trabaho. Ayun nga, yun dahilan. Hindi ko magagamot yan. Pero itong i-reseta ko sa'yo, at binigay ng doktor yung reseta, ang nakalagay dun sa reseta, mangumpisal ka. Magsimba ka, magpatawad ka. Yun yung reseta na nilagyan ng doktor. Very, very religious yung doktor na ito. Bago siya mag-opera, pinipray over niya yung mga pasyente niya. Pero yun yung payo niya. Mangumpisal ka, magsimba ka, magpatawad ka, gagaling ka. Kapanalig, kapag tayo po ay may pagsubok, kapag tayo po ay may sakit, may sinisigaw ang puso, may sinisigaw ang katawan, pakinggan mo. May pagkakataon sumisigaw ang puso mo. At sinasabi ng puso mo, kapag alam mong hindi ka na na-appreciate, lumayo ka na. Kapag hindi ka na mahal, umalis ka na. Kapag ramdam mong hindi ka na belong, umiwas ka na. Maging malakas ka na harapin ang katotohanan na hindi lahat ng gusto mo, gugustuhin ka. Maikli ang buhay. Huwag mong ilaan ang iyong panahon sa mga maling tao. Sino nagsabi nito? Sino nagsabi nito? Si Bea Alonso. Huwag mong ilaan ang sarili mo sa mga maling tao. Kailan mo maririnig yan? Pag na-broken hearted ka. Pag nagkasakit ka. Pag merong pagsubok. Hindi ka pinababayaan ni Lord, pero pinayagan niya yung hirap na yan just for you to listen, to realize kung sino yung mga tao na mahalaga sa buhay mo, na hindi lang dadalaw, bagos talagang mananatili kahit ano ang mangyari. At may mga pagsubok para ikaw ay pabalikin ng Diyos sa Kanya, para buksan mo ulit yung Biblia, para magdasal ka ulit, katulad nga nung payo ng doktor, nagkakasakit siya, iyon yung ginagamit ng Diyos na paraan. Hindi pahirapan, bagkus para mangumpisal siya, para magsimba siya ulit, at para magpatawad siya. Yung mga pagsubok na yan, dyan lumalakas ang boses ng Diyos. At sinasabi ng Panginoon, halika nga dito, kung san-san ka kasi nagpupunta. Dito ka nga. Yayakapin ka ng Diyos, hahadkan ka ng Panginoon, palalakasin ka ng Diyos. Kaya sabi po ni Santiago dun sa unang pagbasa, kung malaki ang pagsubok mo, magala ka, kasi lalalim ang iyong relasyon sa Diyos, lalalim ang iyong pagmamahal sa Diyos, tatatag ka at tatanggap ka ng mas maraming pagpapala kapag yung pagsubok na yan ay nalagpasan mo, hindi ka na katulad ng dati.
At totoo ka panalig, may mga pagkakataon hindi mo matatanggap yung gusto mo. Gusto mo tanggalin yung pagsubok Gusto mo tanggalin yung sakit. Pero may mga pagkakataon hindi mo matatanggap yung gusto mo. Pero sa iyong patuloy na pananalig, sa iyong patuloy na pagdarasal, ang matatanggap mo, hindi yung gusto mo. Pero ang tatanggapin mo, yung kinakailangan mo. Yung kinakailangan mo. Makikita mo, nahirapan ka. Ayaw mo nun. Pero kailangan mo pala. Kaya tumatag ka. Tumalino ka. Kaya nagkaroon ka ng tunay na kapayapaan. Kaya nakilala mo yung mga tunay na mahalaga sa buhay mo at yung mga tao na nakikita yung halaga mo, nakikita na sapat ka, nakikita na ikaw ay dapat pahalagahan at mahalin. Hindi iyon yung hinihiling mo, pero iyon yung tinanggap mo. Hindi binigay yung gusto mo, pero ibinigay ng Diyos yung kinakailangan mo. Mga panalig, halina magbalik sa Diyos. Nagmamahal sa atin. Naandiriyan na ang palatandaan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pagpapala. Sa iyong pananampalataya, makikita mo ang palatandaan na yan. Marahil, hindi mo gusto, pero kinakailangan mo. Amen. Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alap at tinapay sa altar mo. Ilalagay, tanggapin sa iyong kamay.
Manalangin tayo mga kapatid upang tong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay po marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikhamot, pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay,
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang gabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, pagkatyan mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa bawat isang mga kapanali. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa pamagitan niya, lahat ng pagsubok ating mapagtatagumpayan. Tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalig, ang iyong pagsubok na pinagdaraanan, ang babago sa iyo. Babaguhin ka ng pag-ibig ni Kristo, gagawin kang lalong mas matatag. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taihain ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan. Hinaharap ang pagsubok kasama si Kristo. Salamat sa Diyos. Sempiter na gloria, bibitang silat termino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Sukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin, aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami dalawi ng tahanang ito. Alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Lor virtus quoque sitet benedictio procedenti habur proque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis Dieis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo. Purihin Diyos na ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banal. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahal. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin altar. ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alipin. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linis ang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linis ang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be